Napansin ko karamihan ng pinipreach ay puro yung magaganda lang. Puro pag-ibig, kapatawaran, pagpapala, kapangyarihan. Pero there is other side na alalahanin natin, ang kalooban ng Diyos. Ay hindi yung part lang na gusto nyong marinig. May part din yan, may responsibilidad. At yan din ang gawa ng dyablo nung una pa man. Dinidistort ang salita ng Diyos. Kasi, tungkol naman sa pag-ibig, may part yan na dapat yung alalahanin nyo. Alam nyo ba na ang Diyos, pag-ibig nga siya, pero nagsiselos din siya. Walang nag-preach nun. Ang Diyos ay walang nag-emphasize. God is a jealous God. Puro love, love. Yes, God is love, kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero kung babaliwalain nyo ang kanyang ginawa, ang pag-ibig niya sa inyo na hindi niyo binibigay 100%, alam niyo, nagsiselo siya. Kung titignan natin ang salita ng Diyos, kung ilan yung sinabi niya na ako ay siloso, ang dami pala. Meaning gano'n niya, ini-emphasize yun. Nagsiselos din siya. Ang dami. Nung tinignan ko, ang dami pala. Paulit-ulit pa. Mahal tayo ng Diyos, pero nagsiselos siya. Kaya lang, dinidistort. Gusto yung positive lang. Wala ng mga bagay na ikapapahamak nila. Kaya ang daming katuruan ngayon, puro positibo lang. Hindi tinanggal na nga yung impyerno eh. Wala daw impyerno. Imposible naman yung walang impyerno. Alam nyo ba, ganun din ang ginawa ng dyablo kay Eva at Adan? Tinanong si Eva, totoo ba na hindi nyo pwedeng kainin yan? Lahat naman makakain except yung iisang yan. You see, isa lang yun, konti lang yun. Para bang ang sagot ng dyablo, unfair naman, lahat pakakain sa inyo, tapos di pakakain sa inyo to. Hindi totoo yan, pwede nyo kainin yan. Bibigyan lang kayo, magtitira pa siya ng hindi nyo kakainin. Alam nyo ba, ganun din ang preaching ngayon ng karamihan? Okay. So, nung tinignan ko, pinag-aralan ko to, ang dami pala na sinabi ang Diyos na siya'y nagsiselos. At ang dami niya ng mga pinagseselosan sa buhay natin. Walang pag-ibig na walang pagsiselos. Nakita na kayo na umiibig tapos hindi nagsiselos? Pati nga magulang minsan nagsiselos sa anak eh, di ba? How much more ang pag-ibig na talagang romantic? God is a romantic God. Yung bang gusto niya talaga na yung bang may attachment. And when you say love, may attachment. Kaya kung may attachment kayo aside from God, nagsiselo siya. Attach kayo sa masyado sa inyong trabaho. Attach kayo masyado sa inyong pera. Attach kayo sa mga magagandang bagay. Kaya may preaching ngayon, kapag ikaw anak ng Diyos, kailangan mo magandang bagay lahat. Hindi sila papayag na hindi maganda. Mali na yun eh. Kasi inaabuso nyo ang kalooban ng Diyos. Kailangan puro healing, walang pagpapagamot sa doktor. Kawawa naman yung doktor, di nakikita. Abuso yun, kaabusuhan yun. Yung bang makakita sila ng kalooban ng Diyos, inaabuso nila, nag-e-exit sila. Tapos ngayon, yun nga, ang Diyos ay nagpapatawad at hindi nagpaparusa. Binago na daw ang kautusan. Mga ganon. Hindi na bago ang kautusan. Nandun pa rin talaga. Ang salita ng Diyos, mawala na ang lahat ng bagay, pero ang salita niya, sabi ni Jesus, kahit putling o quotation lang, hindi ito magbabago. Wala na yung tithes kasi offering na lang kasi wala na raw sa New Testament. May tithes pa rin, hindi binago yan. Yung pinag-usapan sa 1 Corinthians, yun na yung emphasize nila. Offering yun, hindi tithes yung pinag-uusapan doon. Kusan loob. Oo, kusan loob.
Pero ang pinag-uusapan nila ng tulong sa ibang lugar, yung sinasabi ni, doon sa dating daan, wala na daw din ang pinag-usapan yon. Tulong yon, meaning offering yon, kusan loob yun. Pero yung text, hindi nabubura yan. Di burahin na rin natin yung pagsasamba. Kasi ni-require niya talaga. Ang pag-ibig sa Diyos, 100%. Kaya siya nagsiselos kasi hindi niyo binibigay na 100% yung para sa Kanya. Oy, tatamaan na naman. Pagdating sa tithes, hindi 100%. Pagdating sa araw, binigyan na kayo ng 7 araw. Kukunin niyo pa yung 7 araw, bigay niyo naman yan sa Panginoon. Yung para sa Panginoon, bigay natin. Nagsiselos siya. Every time na hindi tayo binibigay sa Kanya, alam niyo ba, nasasaktan siya. Bagamat siya ay maawain, pero huwag natin abusuhin o lagi mag-aalibay na naunawaan ako ng Diyos. Alam niyo ba, mas maganda, mas natutuwa ang Diyos sa mga talagang siya ang inuuna. Kaya pinagpala si Joseph. Joseph the dreamer. Andyan na yung babae, lumalapit, habol na ng habol sa kanya. Pwede niyo sabihin, Lord, maunawaan niyo naman ako, siya naman naghahabol eh. Pwede na siguro. Tsaka minsan lang, tikim lang. Pero sabi niya, hindi pwede yan. Hindi malulugod ang Diyos. Kaya naman siya pinagpala. Inuuna niya ang pag-ibig niya sa Diyos. Ayaw niyang bigyan ng hinanakit ang Diyos. Kasi pag nag-preach ka naman, kapag hindi mga positibo, gagawin, sasabihin sa'yo, Baptist yan. Yan. Kasi ang mga progressive ngayon preaching, yung ba kailangan power! Pagdami ng tao, kailangan na magaganda ang mga bagay. Alam niyo ba, nakakaabuso yun sa kalooban ng Diyos? Nawawala na rin ang focus sa Kanya. Ganon din sa pag-ibig. Isipin niyo rin siya. Mahal nga tayo, actually. Ang pinakagarantiya na mahal tayo ng Diyos, si Jesucristo. Kung nabigay niya si Jesucristo na kanyang anak at namatay para sa atin, hindi ba niya kayang ibigay ito sa atin? Kaya lang kasi naabuso natin. Ang pagbabago ng tao ay hindi pagbabago sa gusto niyo. Hindi ito resolusyon. Ang pagbabago ay pagbabago ka ng kalooban niya sa buhay niyo. Anong gusto niya sa buhay niyo? Yan ang hanapin niyo. Hindi yung kung ano yung gusto niyo. Kailangan maging payat ako this New Year. Kailangan, hindi na ako kakain. Hindi yan ang pagbabago. Resolution yun, pag sarili lang yun eh. Kailangan magiging mabait na ako. Kailangan magiging mapagbigay na ako. Hindi, hintayin yung kalooban talaga ng Panginoon. Yan ang pagbabago. Yung gusto niya sa buhay niyo. Hindi yung kung ano yung gusto niyo sa buhay niyo. Remember, 100% ang hinihingi niya. Kaya hintayin niyo. Kaya delikado ngayon, yung masyadong abuso na sa kalooban ng Diyos sa mga preaching. Talagang titignan mo rin kung ano yung hindi niya gusto. Sundin niyo yun. Kasi mga preaching ngayon progressive eh. Kung ano yung gusto niyo, kailangan gawin natin. There is a power in the Lord, in the name. Hindi naman gano'n ang gusto. It is the Holy Spirit na nagbigay ng power sa nag-experience doon. It is the Holy Spirit. Kaya i-preach nyo dapat, i-preach dapat natin, wait upon the Lord. Even David, sabi niya, Lord, kung kalooban nyo lagi niyang binabanggit, kung kalooban nyo. Kahit mahusay na sa mandirigma, kung kalooban nyo, lahat puro kung kalooban nyo. Never nag-preach sa Bible na unahan nyo siya. Kasi nga, gusto natin yung gusto natin. Kaya ako, experience ko yan. Lahat ng mga nangyari dito sa ministry, talagang kalooban niya. Hindi ko pinlano. Zero ang plano ko dito. And I found out that you have to wait upon the Lord. There is miracle upon miracle. Kung gusto niyo na yung magsasalita ka, na talagang pagsabi mo nangyari, na-experience ko yun, but it is not me. It is the Holy Spirit. Doon sabihin ko, doon sa may-ari ng lupa, bibilin namin yan! Kaya lang inabuso nung iba. Kahit anong gawin, gagawin namin yan, magiging akin to! In the name of Jesus! Hindi ganun. Inabuso, na-experience ko talaga, wala akong kapera-pera, pero sinabi ko sa may-ari ng lupa, huwag niyong ibenta yan, bibilin namin yan. Tulala naman yung may-ari. Huh?
parang nabudol, gano'n. Sige, oh. Sige, oo. Pero binibenta niya daw, dahil nang bumibili pala. At nagkabentahan na rito, nagkasulian lang. Ganun ang himala ng Diyos. It is the power of the Holy Spirit. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag niyong isipin kung sino ka sa harap ng Diyos o sa daigdig. Ang isipin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Baliktad kaya may mga teaching na gano'n Kung sino ka, mali yun. Nagkakaroon ng pride, nagkakaroon ng selfish desire. Na-experience ko yun nung nagsalita ako. Kasi nung sinabi ko, may binibentang lupa ron, may nag-urge sa akin, and I declare, bibili namin yan. Nabili nga namin. And it's a miracle na nagkaroon ng pera ang church. It is the Holy Spirit in all our power, in all our action, in all our victory. Zero ang tao, zero ang preacher, zero ang evangelist. It is 100% God. So kung ganun din lang pala, dihintayin niyo natin ang Panginoon. Huwag kayong kumilos. Yes. Yes. Kaya nandun ang devotion. Nandun ang waiting. Nandun ang lagi ka talagang babalik sa basic. Babalik at babalik ka sa Panginoon. It's not your power to build the church. To build your future. To build your dreams. It is the power of God. Zero tayo. Zero talaga ang tao. Kaya nga gano'n din ang hinihingi niya. 100% sa Diyos. Pero mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo alagaan ang iyong sarili. Dahil kapag kulang sa 100% ang binibigay nyo, iniibig nyo pa rin ang mga bagong modelo ng damit. Iniibig nyo pa rin ang mga mamasyal sa iba kaysa mag-attend dito. Iniibig nyo pa rin ang pera kaysa magbigay sa Panginoon. Nagsiselos siya. Think about it. Hindi niya lang isang beses sinabi, hindi lang dalawa. Nung binasa ko, ang dami pala pinaulit-ulit pa. Hindi ako killjoy. Kasi yun ang nasa salita ng Diyos. Huwag yun bigyan ng pagsiselo sa buhay niyo ang Diyos. Ibigay sa Kanya ang nararapat sa Kanya. At bibigay, parin sa akin, bibigyan naman ng Panginoon ang para sa iyo. Yan talaga ang way ng Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang nararapat sa Kanya at ibibigay ng Diyos ang nararapat sa iyo. Wala ka dapat hahabulin dito sa daigdig. Wala kang hahabulin dito. So follow the whole Word of God. Because mawala na ang daigdig. Mawala na ang buhay mo, mawala na ang langit at lupa, pero ang mga salita niya hindi magbabago. Nandun yung word na pagsiselos. Hindi, mahal ako ng Panginoon. Maunawaan niya ako. Mas kailangan ko to. Kailangan ito masunod. Hindi, sinabi niya, you have to consult Him first. Pray for Him. Ibigay mo muna yan. Bahala ang Diyos sa iyo. That is the will of God. Ibigin mo siya ng 100%. Alam niyo ba, ang sabi ng Panginoon, pag mahal niyo yung mga anak, mga magulang, mga kaibigan, ang higit sa Kanya, sige, sabihin niyo yung susunod. Ano susunod doon? Ano susunod doon? Pag mahal niyo yung ang inyong mga anak, ng higit sa Kanya, pag mahal mo ang inyong pamilya, ng higit sa Kanya, ano susunod doon? Hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Pero bakit walang ma-attend ng prayer meeting? Hello? Ilan lang sa prayer meeting. Unahin natin ang Diyos. Hindi, nakikita na, kailangan pa dito, hindi man lang mabilang yung 10%, kailangan. Okay, nag-zero sa inyo ang Diyos kasi 90% lang, 50% lang. But 100%.
Then the rest, yun yung pinag-uusapan sa 1 Corinthians offering na yon, yung kusang loob. But the tithes, hindi binago yan. God will bless you kapag nagbigay kayo ng tithes. Din sabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Sige, try niyo. Actually, yun lamang ang salita ng Diyos na inaalaw niya, subukan niyo siya. Tithes. The rest, huwag niyo siya susubukan. Huwag niyo siya susubukan. Only on tithes. Subukan niyo. Ibigay niyo 100%. Ibigay niyo ang nararapat sa Kanya kung mahal niyo ang Diyos. So follow. Kaya nga sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Panginoon, nandun talaga yung pagsiselos. Nagsiselos siya, mas mahal mo yung damit mo kaysa sa Kanya, kaya hindi ka nakapag-tithe. Mas mahal mo ang iyong mga anak, sinelebrate nyo kung saan-saan kayo, pero nakalimutan nyo ang ibigay sa Panginoon. Nagsiselos siya doon. Mas namasyal pa kayo kung saan-saan, Sunday naman yan, ba't di kayo magsimba rito? Nagsiselos siya. Nagsiselos ang Panginoon. Mas inuuna nyo ang mga bagay para sa inyong sarili kesa sa Panginoon. Unahin nyo ang Diyos. At uunahin din kayo ng Panginoon sa mga gandang bagay. Follow the whole world. Kasama yung kasi. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, pero nagsiselos din siya. Nagtatampo siya kapag hindi nyo siya inuuna. Kapag hindi nyo binibigay ang para sa Kanya. And don't always make alibi. Okay, pwede naman tayo mag-alibay, pero alam nyo ba, nakakount ng Panginoon yan. hanggang mamaya maging kalos na kayo. Don't always make an alibi with God. Ito nasabi ko na Lagi yan sinasabi, napuyat ako Tanong mo ko ng pinapuyatan. Napuyat sa kapapanood ng Korean novela. Yun lang. Puyat kasi ko. Nanood kasi ko ng Korean novela Panay ang aya namin, alibay. Kasi pagod, kasi yung mga anak inaasikaso, kasi ang dami talaga, ang daming alibay. Pero kapag party, kahit galing sa Pampanga, kahit papunta ng ibang lugar, kaya-kaya. Pero sa church, hindi ma-invite. Sa palagay niya, hindi nagsiselos ang Diyos doon. Selos na siya ang Diyos doon. Kaya there is a time talaga na pinakakalos na pinatitigas na ang puso ng taong laging nag-aalibay. Hanggang sa talagang hindi na talaga makatin, hindi na talaga marunong manalangin kasi kalos na Huwag niyong hayaan sa panahon na maging kalos kayo, magtigas ang inyong puso. Bigay natin ang pag-ibig na para sa Kanya. Hanggang namatay na lang, hindi nakadalo rito. Tapos, sayang. Kasi, yung kagandahan ng buhay dito, panandalian lang. Ilang taon lang naman tayo nabubuhay dito. Ako, pinakamatagal na hinihingi ko, 75 years old. Kaya wala na akong pangarap iparenovate ang bahay ko. Ay, mga anak, kayo na bahala magparenovate doon. Yes! Paparenovate ko, gagastusan ko, tapos iiwan ko lang. Kayo na lang, bahala dyan magparenovate. Enjoying ko na yung pera ko. Kasi ilang taon na lang naman ako mabubuhay Pagagandahin ko pa, palalakihin ko pa, tapos mawawala rin. Noon, ganado pa ako magpagawa kasi looking forward pa ako, titirhan ko yan, diyan ako mag-iedad, diyan ako magre-retire. Kaya pinagawa ko talaga yan ng lubusan. Kahit magkabaon-baon ako sa utang. Pero ngayon, di ba? Kasi looking, yung ba talaga ang kalooban ng Diyos iilan lang ang taon ang bubuhayin mo rito, tapos mamahalin mo pa. Mahalin mo yung walang hanggan, ang Diyos. Huwag niyong mahalin ang mga bagay dito sa lupa. At huwag, mga sign na hindi niyo talaga mahal ang Diyos, mahilig kayo mag-alibay. Yon. Hindi niyo mahal ang Diyos. Isama ko na hindi nagtatights. Hindi niyo mahal ang Diyos. Hindi tumutulong dito, walang pakialam. Hindi niyo mahal ang Diyos. Hindi umattend ng prayer meeting. Patay, ang dami rito. Hindi niyo mahal ang Diyos. Minsan,
Naglinis ako ng toilet, nag-time in, time out pa ko. Yung pagpunta sa Iris, pabalik dito, it will take me 2 hours. Pagod na ako. Kaya lang may prayer meeting. Umattend ako. Sabi ko, parang magkakasakit ako. Pero kailangan unang-una ako, pastor. Kailangan pakita ako sample eh. Alam mo, nagkasakit nga talaga ako. Kasi, pagod na ako. Umupo ako dyan, gusto ko nang humilik. Pero kailangan eh. Because I want to show my love for God. Nung una pa man, nagtatalo ang isip ko kapag may mga midweek services, manonood ba ako ng todas, ng champoy, or atid na lang muna ako. Pero later on, nakita ko naglalakad na ako sa church, ma-attend ako ng mga midweek services. And God returned to me yung mga paghihirap kong yun. Hanggang sa pagbubuo ng church, kung tutulong kayo, kung magbibigay kayo sa Panginoon, talagang 100%, maging sa motibo. Maging sa motibo. Meron gustong magpastor kasi maraming mga tagasunod, mga tagapakinig. meron naman gustong kumanta kasi singer siya. No? Huwag naman sana talagang sa Panginoon. Meron naman gustong tumugtog, gusto lang marinig na siya ay talagang mahusay. No? Palakasan ng bass, palakasan ng... Siyempre, di pa tatalo ang drums, ano? Palakasan. Huwag ganun. Kailangan binibigay natin to. Ako naman, makikita nyo dyan, nasabihan nga ako, "Uy, andyan si Pastor, bigay ka agad ng mic. Magsi-second voice siya, kakanta yan." Hindi yun ang motibo ko. Hindi yan motibo ko na marunong ako mag-blending. Kasi walang nagbe-blending gaano. Maganda kasi may blending. At meron boses na lalaki. Kasi kung meron din lang naman, hindi na ako hawak ng microphone. Kaya natutuwa ako, marunong na mag-blending si Gladys, si Mike, Micaela, kasi maganda talaga yung may blending, magandang pakinggan. So, hindi ko nais na laging kapakata dyan, may microphone ako, hindi. Napansin ko walang nagbe-blending, kaya nag-start ako mag-blending. Ang motibo ko, hindi para ipakita na mahusay ako kumanta. Hindi. Gusto kong pagandahin palalo ang ating awitin. Kasi, ang pag-ibig talaga, nakikita ng Panginoon yan kung 100% o may kahalong motibo. Alam niya, nagsiselos pa rin siya. O, kakanta-kanta ka dyan eh. Hindi naman para sa akin yan eh. Para sa'yo yan eh. O, preach ka ng preach dyan. Kasi gusto mo lang magkaroon ng mga tagapakinig. May mga tao kasing gusto yung hawak ang microphone at laging magsasalita. May mga ganong mga ganong desire. Never ako naghangad dito. Tama na ako maging teacher. Pero dito ako dinala. Kaya I have to accept. And let us give 100% to the Lord. Kung ano mang pinagagawa sa inyo. Binigyan ng trabaho, ibigay nyo ang para sa Kanya. Binigyan kayo ng kagandahan, huwag nyong abusuhin yan. Pwede nyong gamitin yan pag friends kayo. Binigyan kayo ng magandang trabaho na ikalalago ng inyong pera, mag-share kayo sa iba, mag-share kayo sa church, mag-share kayo sa kaibigan, sa kapatiran. Huwag niyo susuluhin yan. Because what is asking from us is 100% talaga. Even in your heart, in your mind, in your soul. Kaya kasabi, bahalin mo siya ng buong puso. Buo when you say buo, walang fraction. 100 yon. Buong puso, buong damdam, buong isipan, buong lakas. O may fraction ba doon? Wala. Buo. When you say whole, 100%. So, alisin natin yung mga ali-alibay. Kasi yung mga ali-alibay, you are not giving the 100% unto the Lord. Kumukuha kayo ng party-party lang. Don't forget, He is not only the God of love o lover, but He is also a judge. Yun, isa rin sa mga malinduro ngayon. Wala na daw impyerno. Wala nang impyerno. Imposible yun. Kasi maging si Jesus, sinabi niya na sa lugar na ito, nangangalit ang kanilang ipin. Dinescribe niya.
ang mga uod doon hindi namamatay. Sinungaling naman si Jesus kung hindi niya i-describe yun. Meron pa rin. Dinidistort talaga, pinabawasan ng salita ng Diyos. Gusto positibo lang. Gusto lang yung, kung ano yung maganda dito, kung ano yung ikalalagot, isasaya dito sa daigdig. Hindi. Ang daigdig, sisirain ng Diyos. O, may preaching pa yun. Kasi daw, kaya tayo, ayaw niya, mga nagpipreach kayo na hindi na siya babalik. Kasi ayaw nilang masira ang daigdig. At sisirain to. Isang dahilan kung bakit God will have a second coming. He will change everything. Binago yung katawan lupa, babaguhin din tong daigdig. Sisirain niya ito at bibigyan ng daigdig na panlangit. Kaya wala na daw second coming. Wala nang rapture. Di ba, inaalis-alis yung mga bagay na kinatatakot natin. Hindi, ang Diyos, hindi siya nananakot. Yun din isang dahilan kung bakit may mga preacher na gusto blessing lang, gusto love lang, gusto kapatawaran lang, kasi tinatakot daw ang mga members. Alam niyo ba sabi ng Panginoon? The fear. Ang takot sa Panginoon ay simula ng katalinuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi yung fear na takot ka sa tao, takot ka sa kahirapan, takot ka sa sakit. Hindi yun ang dinidescribe niya. Matakot ka sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Ngayon, naalisin niyo pang lahat ng yan. Alisin niyo pa na yung Diyos, hindi nagsiselos. Nagsiselos sa Diyos. Talagang may damdamin siya talaga na ikagagalit niya. That's why the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ilang beses sinabi yun? Ilang isa, hindi lang dalawa. Marami rin. In-emphasize niya. Matakot tayo sa Diyos. Sambahin natin siya ng may reverence, paggalang, pahinuhod. Kaya iba, napaka-liberal naman. Pwede daw kahit anong suotin mo, kahit na yung short na kita na yung puwet, pwedeng attend. Hindi yun, hindi maganda yun. Yung mga G-string, hindi maganda yun. Igalang natin ang Diyos. Tapos pag makikita pa yung kili-kili, paano yung nag-worship, nawala na ng focus. Iba na damdamin nun. So nakita yung singit dito, nasa harap. Imbis na mag-worship sa Panginoon, wala na. Nakasira. Kaya, hindi naman maganda na abusuhin natin ang kalooban ng Diyos. O totoo, kahit anong isuot nyo, pero may paggalang pa rin sa Panginoon. Lahat ng to ay pag-ibig natin sa Diyos, na matutuwa siya, malulugod siya. Hindi ako ano yung kalulugod nyo. Gusto ko ito Hindi ganun. Ito yung dapat gawin ko, ito yung gusto ko Never ang Diyos na sinabi niya na susundin niya ang gusto nyo. Hanapin nyo, sinabi doon, hanapin nyo ang kasiyahan sa Panginoon at lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa inyo. Yung kasisiya, hanapin sa Panginoon, hindi mga bagay na gusto natin. So, please God, kalugdan nyo muna ang Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng kaluguran sa inyo. Yun yung ibig sabihin nun. Hanapin nyo ang kasiyahan sa Panginoon at makikita nyo ang lahat ng magbibigay sa inyo ng kasiyahan. Tayo na magsitayo. Sige po. Please God and God will please you. Ang kasiyahan talaga galing sa Panginoon Diyos. Hindi nyo makikita dito sa daigdig. Hindi nyo makikita sa mga tao sa paligid nyo. Hindi nyo makikita sa boyfriend, girlfriend. Hindi nyo rin makikita ang tunay na pag-ibig sa mga bagay sa paligid nyo. Maging ang inyong pamilya, kung wala ang Diyos, kulang ang pag-ibig, dry. Madaling mag-away, madaling magdasumbatan, kasi wala ang Panginoon Pero pagkasama ang Diyos, lalong nagiging maganda ang samahan, lalong nandoon ang kapatawaran, unawaan, at ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Hanapin niyo ang kasiyahan sa Panginoon Diyos at pasasayahin kayo ng ating Panginoon. Hanapin niyo ang tunay na pag-ibig sa Diyos
at matatagpuan mo ang tunay na pag-ibig sa kapwa mo, sa pamilya mo. Panginoon, salamat. Salamat, O Diyos. On the other side of your love, O God, ingatan namin na hindi kayo matuwa. Ingatan namin na ikasasakit nyo. Ingatan namin, Panginoon, na ikasiselos nyo sa buhay namin. Alisin niyo po, Panginoon, ang nasa namin sa daigdig. Alisin niyo po ang nasa namin sa mga bagay, na mga gandang bagay dito sa lupa, Panginoon. Palitan niyo ang aming pangarap. Hindi pangarap para sa aming sarili. Pangarap namin para sa inyo. At dalangin namin kayo ang magpangarap sa buhay namin. Kayo ang maggabay, magbigay ng katalinuhan sa buhay namin. Kung kami man ay nakagawa ng hindi nyo kinalugdan, patawarin nyo po kami. Patawad, Panginoon. At linisin nyo kami ng inyong banal na dugo, ang dugo ni Kristo, na bilang katunayan na mahal nyo kami. Si Kristo ang katunayan, Panginoon, na ipagkakaloob nyo ang lahat ng pangangailangan namin at ikasisiya namin. Siya ang garantiya, 100% na garanti na mahal nyo kami, hindi nyo kami pababayaan, papatnubayan nyo kami, at lahat ng pangailangan namin ay ipagkakaloob nyo. Taas po natin ating mga kamay. O Diyos, na makapangyarihan sila na tumitiwala sa inyo, sila na nagbibigay ng 100% ng pag-ibig sa inyo. Gantihan niyo to, suklihan niyo ito ng magandang bagay sa buhay nila, ng pag-ibig na dumadaloy sa iba, pag-ibig na totoo, pag-ibig na long-lasting, pag-ibig na dalisay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.